Mag-ingat kayo sa binibili nyo sa ukay-ukay dahil baka magaya kayo sa katrabaho ko. May isang gabi kasi na biglang may sumusunod sa kanyang misteryosong tao at dahil yon sa damit na binili niya sa ukay. Story time! Mahilig akong bumili ng mga damit sa ukay-ukay o kaya naman sa mga thrift stores. Ang dahilan ko, mas sustainable kasi to kesa sa bili ka ng bili ng mga bagong damit. Mas nakakatipid ka pa. Pero napaisip din ako sa mga binibili ko dahil sa kwento ng katrabaho ko na mahilig din mamili ng mga second hand na damit. Mas mahilig yun mamili sa akin dahil kahit sa garage sale o sa mga small time na ukay-ukay na sumusulpot lang sa bangketa ay hindi niya pinapalampas. Pati nga mga pambahay niyang damit ay galing sa ukay-ukay. Isang beses, lumabas siya ng bahay para bumili ng inihaw na pork chop. Suot niya yung jersey na nabili niya sa isang ukay-ukay na sumulpot lang sa peryahan. Maganda yon, kulay violet at yellow, parang sa Lakers. Noong gabing yon, nagtaka siya dahil parang biglang may sumusunod sa kanya habang naglalakad. Kahit iniba na niya yung ruta ng kalsadang dinadaanan niya, para iligaw yung taong sumusunod sa kanya, hindi pa rin tumitigil. Maya-maya, pinili na ng kaibigan kong harapin yung taong sumusunod sa kanya. Isa palang bata, puti ang damit, mahaba ang buhok. Tapos bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, yung damit mo. Bago pa siya nakatakbo, bigla ulit nagsalita yung bata. Saan mo nakuha yung damit na yan? Damit yan ng tatay ko, nakamamatay lang. Paano nangyari yun? Sigurado ba siya? Nagkwento yung bata. Ayan yung pangalan ng tatay ko sa likod ng jersey. Ninakawan kami nung isang buwan, sabi niya. At tinangay lahat ng mga nakasampay na damit namin. Kinuha na lang ng kaibigan ko yung address ng bata at sinoli yung jersey. Bibili pa rin naman ako sa ukay-ukay. Pero this time, sisiguraduhin ko na doon ako sa matino at hindi nagbebenta ng mga nakaw na damit.